We worship you, Lord. We magnify your name. Oh, hallelujah. O purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ating siyang purihin, ating siyang luwalhatiin, dakilain sa umagang ito. Karapat-dapat na ang ating Panginoon Diyos ay paglingkuran at sambahin sa umagang ito. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Muli o Diyos, lumipas na naman po ang isang linggo. Naririto kaming muli sa iyong harapan upang muli ang bawat isa sa amin ay mag-alay ng aming mga buhay bilang isang buhay na handog, banal, at kalugod-lugod sa iyong harapan na siyang karampatang pagsamba ng bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Diyos, marami na naman po kami ipagpapasalamat sa iyo sapagkat patuloy at patuloy ninyong ipinadadama sa amin ang iyong kabutihan, ang kaligtasan, pagpapala o Diyos, at patuloy na probisyon na iyong patuloy na inalalagak sa buhay ng bawat isang nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Kaya sa araw na ito, Panginoon, muli ka namin dadakilain, muli ka namin pupurihin, muli sasamba kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Kaya sa umagang ito, O Diyos, muli magpakahayag ka sa puso at buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na patuloy na dadaloy at kikilos sa aming kalagitnaan upang muli kami ay turuan, gabayan sa katotohanan ng iyong mga salita. Kayo, Panginoon, ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, muli maging malaya kami, ang aming puso, ang aming isip, na ang iyong salita ay aming tatanggapin bilang pagkain espiritual na sa amin ay patuloy na nagbibigay ng paglago, pag-unlad ng aming buhay, pananampalataya. At sa umagang ito, Diyos, muli, amin pong patuloy na aangkinin ang tagumpay ng pagsambang ito. Ikaw lamang ang aming sasambahin, ikaw lamang ang aming pupurihin, dadakilain, pasasalamatan. Sa umagang ito, ikaw lamang ang siyang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagsamba sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Ang bawat isa ay magsabi na, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Magandang araw po ng linggo. Araw po ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Praise God. Tayo po kasi ay nagkaroon po ng kaunting problema sa ating pong internet. Hindi po kinaya yung aming video na ipinlay, kaya kami po ay humihingi ng kaunting paumanhin. Ganun pa man po, ay patuloy po tayo sapagkat hindi po maaring pigilin ng anumang bagay ang ating pagsamba sa araw na ito. Praise God, purihin ang Panginoon. So sa umagang ito, kayo po ba ay nakahanda na, nakaayos na po bang lahat? Pigilan na po muna natin yung lahat ng ating pong mga pinagkakaabalahan kung papaanong tayo po ay sumesentro po doon pong sa ating pagsamba tuwing araw ng linggo sa ating mga bahay panambahan, ay gayon din po dapat sa araw na ito, Panginoon, sa araw na ito, praise God, na tayo po ay sasamba sa ating Diyos na buhay, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat,
At muli ay meron na naman tayong mga pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay muli nakaraos na naman po ng isang linggo na tayo po ay nasa loob lamang ng ating mga tahanan at tayo po ay patuloy na sinasamahan ng ating Panginoon Diyos. Wala man po tayong nakukuwang mga kung ano-anong dapat nating asahan na ibinibigay sa atin ng mga namumuno sa atin. Ang pinakamahalaga at pinakaimportante sa lahat, mga kapatid, hindi man tayo tumatanggap ng mga bagay na yan para sa ating pangangailangan. Ang pinakaimportante ay iniingatan tayo ng Diyos na hindi po tayo magkaroon ng anumang komplikasyon sa ating mga kalusugan. Praise God. So, purihin ang Panginoon. So, ako po'y nakatanggap ng isang patotoo kahapon po at nais ko po itong ibahagi sa inyo ng isang kapatid po natin. Praise the Lord. Ay dahil nga po yung ating programa ay kanya pong isineshare sa kung sino-sino. Praise God. At sa kanyang mga mahal sa buhay. Purihin ang Panginoon, siya po ay nag-send po sa akin ng PM, tiniem po niya ako at nagpapasalamat siya sa Panginoon sapagkat yung pong kanyang tatay po ay tumanggap sa Panginoon. Praise God, hallelujah. So laking pasasalamat po niya dahil daw po doon sa pangangaral natin ng salita ng ating Panginoon Diyos ay napakinggan po niya dahil yung ating kapatid po ay kanya pong yung pong kanyang cellphone ay naka-Bluetooth speaker. So marami po ang nakakapakinig at isa na rin po ay yung kanya pong tatay na kung saan ay nabuksan ang kanyang puso, tinanggap, sumunod siya sa panalangin ginawa ko po at tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas at hari ng kanyang buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon. Nakita po ninyo ang nagagawa po no ng ating pong gawain sa pamamagitan po ng social media. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon. So atin din pong sa araw na ito ipinagpapasalamat yung pong kaarawan po ngayon ng ating isa sa mga Board of Elders and Deacons po natin sa church, si Architect Leo Rosas, yung aking pong kumpare, no? Dahil inaanak po niya yung aking anak sa kasal. So siya po ngayon ay nagdaraos ng kanyang kaarawan. So happy birthday po, Brother Architect Leo. Praise God. At marami pang kaarawan ang ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. At ang pagbati po ay nanggagaling po sa iyong may bahay at sa iyong mga anak na Sister Nene at ang iyong mga anak. So yan po ipinararating niya sa iyo sa araw na ito na ito po isang napakahalagang araw at napaka-importanting araw para po sa buhay po ni Architect Leo Rosas. Praise God. So purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. So yan po ay, kaya nga po, kung kayo po ay mayroong mga nais din pong ipagpatotoo at ipagpasalamat sa Diyos, just comment doon po sa ating box, sa comment section nito pong ating pong programa. Praise God, upang sa gayon ay akin po itong maipagpatotoo. Hindi man kayo ang personal na makapag-testimony, sa pamamagitan ko po, kapag nabasa ko po yung inyong mga pagbati o yung inyo pong mga patotoo, ay pwede po natin ibahagi sa ating pong gawain sa umagang ito. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon Diyos na buhay. So yamang tayo po ay nakahanda na po lahat. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid ay yung pong sinabi po doon sa aklat po ng Pilipos, praise God, hallelujah, na alam naman po natin mga kapatid na ngayon pong panahong ito ay marami po ang taong ang kanilang mga isipan, no po, yung pong isipan po natin ngayon ay kung ano-ano na po yung mga naiisip ng ating mga kababayan dahil po sa hirap na ating pong mga pinagdadaanan. Dahil po dito po sa mga problemang ating kinahaharap, ang lahat ng kaisipan ng tao ngayon ay nabubugbog na po ng mga kung ano-anong mga problema sa buhay. Kaya naman sa pamamagitan po ng mga praise God, makikita po natin no, na kung saan sa pamamagitan po ni San Pablo ay kanya pong sinabi kung ano po ang dapat po nating ilagay sa ating pong mga kaisipan sa panahong ito po na tayo po ay
na tayo po ay praise God, pakiabot yung aking cellphone. Na tayo po ay purihin ng Panginoon. Nasa panahong ito na tayo po ay nababatbat ng mga suliranin at mga kabagabagan at mga problema sa buhay natin po. So sabi po dito ni Pablo, babasahin ko po sa inyo, sa aklat po ng Pilipos 4, talata po ay 8, praise God, ganito ang ating mababasa. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, may mga Biblia na hawak po, ay samahan po ninyo ako. No? Sabi po dito, katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, iisipin ninyo ang mga bagay na ito. Praise God. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Maliwanag po yung binanggit po sa atin ni San Pablo sa aklat po o sa iglesia po ng mga taga-Pilipos. Praise God. Lalo na po sa ngayong panahon na ito na ating pong pinagdadaanan na kung saan ay aligaga ang maraming tao ngayon sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya mapapansin po natin, no, yung mga dating hindi nagti-TikTok ay nagti-TikTok na, yung mga dating yung mga tao na ang kanilang buhay ngayon dahil sa tindi ng mga pinagdadaanan nila, yung kanilang mga isipan, no, nakita nyo naman po sa mga napapanood po natin mga balita na sa kabila na ang mga tao ay hikahos, sa kabila na ang mga tao ay problemado, naiisip pa rin po nila na magsugal, naiisip pa rin po nila na uminom, naiisip pa rin po nila yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Praise God. Bakit po? Kasi nga po, dahil nawawala ang isang tao sa mga tamang kaisipan. Nawawala po sa normal na pag-iisip dahil sa hirap na pinagdadaanan ng marami sa ating panahon ngayon. Praise God. Ang aking pong mensahe ay tungkol po ito sa kung ano po yung mga bagay na dapat po nating pagmuni-munian at yung mga bagay na dapat po ay ating isinasaisip. Yung sinabing salita po rito ni Pablo ay kung ang sabi niya ay isipin ninyo ang mga bagay na ito po ay may kasinghulugan po ng ibig pong sabihin ay yung sinabing think of this thing sa ibang translation ay marami po itong binanggit na ang sinabi hindi lamang ibig sabihin ay isipin kundi ang sabi nito dwell on these things. Manahan or meditate o pagbulay-bulayan ang mga bagay na ito. Yan po ang sinabi po dito na anumang bagay na katotohanan, na anumang bagay na kagalang-galang, na anumang bagay na matuwid, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, kung may anumang kapurihan, ay isipin, manahan, magbulay-bulay sa bagay na ito. Praise God. So napakaraming taon na ang nagdaan nung dumating po sa atin ito pong tinatawag na computer, no? Mahabang panahon na itong tinatawag na computer revolution na nagsimula. So marami po ang mga pioneers dito po sa mga eksperto dito po sa computer na ito at sila po ay nakabuo ng isang salita na binubuo po ng 4 po na letra. At noong mga panahong iyon na maraming tao ang hindi alam kung paano i-operate ang computer. Kasama na po ako doon. Nung bago-bago pa ho itong computer na ito, wala po akong kaalam-alam dito po sa computer na ito. At dito marami ang nagkakamali, no? Sa paggamit po ng computer na ito, kaya kung minsan po ay mayroon tayong naipapasok ng mga maling data, no, sa computer,
At kapag tayo po ay nakapagpasok ng maling impormasyon, maling data dito po sa computer, ang isa sa makikita nating universal truth dito, yung katotohanan po, na kapag mali at masama yung ipinasok mo, wala hong magagawang mabuti ang computer. Na ibig kong sabihin na kung ano yung ipinasok mo sa computer, ito rin po yung resulta. Ito rin po yung lalabas na kung ano po yung kapag ikaw ay naglagay ng tamang data sa computer, natural tama rin yung lalabas. So, ganun din ang kabaliktaran. Kapag mali yung data na ipinasok mo sa computer, ganun din po ang magiging labas nito. Masama din po ang magiging labas at resulta. So, para po mailarawan ko po sa inyo, ang ibig kong sabihin dito, ito po ay inilalarawan ng 4 na letra po. Nang ibig pong sabihin po dito, ito pong letrang ito ay stands for GIGO. Hindi ho GAGO hindi kundi GIGO. Nang ibig pong sabihin yung GIGO, nang ibig pong sabihin po nito ay garbage in, garbage out. Kapag ang input mo ay basura, guess what? Ano ang magiging output? Ang magiging output po ay basura din po. So ano pong ibig ko sabihin? Na kung ano po yung ating inilalagay sa ating mga isipan, kung ano po yung iniisip natin, kung ano po yung ating pong pinagbubulay-bulayan sa buong panahon na tayo po ay naka-quarantine. Ano magiging resulta? Yun din po kung ano yung inilalagay mo. So kung ano yung totoo sa computer, gayon din po ang katotohanan sa isipan ng tao. Praise the Lord. Hallelujah. So garbage in, garbage out. Yan po ang totoo. Alam ba ninyo, mga kapatid, ayon sa mga nagsasaliksik at nag-aaral ng kaisipan ng tao, tayo daw po ay mayroon po sa loob ng isang araw, ay mayroon daw po tayong 10,000 kaisipan na ginagamit sa buong maghapon ng ating buhay. Praise God. Imagine that. 10,000 separate thoughts bawat araw. At sa kabuuan ng isang taon, alam niyo kung ilan ito? 3.5 million. Praise God. Hallelujah. So paggising pa lang daw po sa umaga, tumatakbo na ang ating isipan. Praise God. Hallelujah. Gumugugol na po tayo ng halos 2,000, gumagana na yung halos 2,000 iniisip po natin sa ating buhay. And bago po matapos ang magdamag at ang isang araw, ay gugugulin pa rin natin yung 8,000 na kung saan kinabukasan, mga kapatid, muli na naman tayong gugugol ng 10,000 pag-iisip at kaisipan. Praise God. Hallelujah. So, kaya nga, dapat po, mga kapatid, no? Bawat isa sa atin ay meron po tayong pagpapasya na kung ano at saan po natin ginagamit ang ating mga isipan. Halimbawa po sa oras na ito, mga kapatid. Halimbawa lang po, kung kayo po ay makatatanggap po ng napakalaking pera, halimbawa binigyan po kayo ng 100 milyon, no po? Halimbawa lang po, ngayong umaga. At sinabi sa inyo na yan po ay gastusin ninyo sa loob lamang, o wag na, baka hindi mo makatotohanan, 10 milyon na lang, no? 10 milyon, no? Gamitin ninyo at gastusin ninyo, ubusin ninyo sa buong isang araw. Paano po ang gagawin ninyo? Hindi baga, ang gagawin po ninyo, uupo kayo, mag-iisip kayo, ililista ninyo, no? Kung baga talagang pag-aaralan ninyo kung papaano nyo gugugulin yung 10 milyon sa loob ng isang araw. So magiging maingat ka kung paano mo ito gagastusin. Tama po ba? Praise the Lord. Hallelujah.
So, ganun din po mga kapatid. No? Sa buhay po natin, na tayo po ay gumagawa ng pagpapasya, ng desisyon sa buhay po natin. Kung papaanong atin pong maingat na pinag-aaralan, kung paano natin gagastusin yung napakalaking salapi, gayon din po sa ating isipan. Na kung saan ay higit po na makabuluhan at higit po na napaka-importante ng ating isipan. Na sa buong maghapon, sa buong isang araw, ay dapat natin po itong pinag-iisipang maigi. Na kung papaano ang ating pong isipan ay dapat na ingatan po natin palagi. Yung ating mindset, yung pong, kumbaga maging maingat tayo kung ano, kung sa yung bang iisipin natin, ilalagay natin sa ating isipan dahil sigurado na ito po yung kalalabasan. Praise the Lord. Sabi nga po ni Henry Ford, alam niyo pa kung sino si Henry Ford, yung gumawa po ng sasakyan na Ford, praise God. Sabi niya rito, sa kanya, thinking is the hardest work in the world. Yun daw po ang mahirap na trabaho ay ang mag-isip. Kaya nga, ang daming mahirap na kababayan natin ngayon. Bakit po? Kasi hindi na sila nag-iisip dahil mahirap daw mag-isip. Yan daw po ang pinakamahirap na trabaho. Na kahit ngayon po, no? Nakita nyo naman ang Pangulo natin, hirap na hirap sa mga desisyong kanyang gagawin. Yung kanyang isipan. Praise God. Dahil tama po yung sinabi ni Henry Ford. Pinakamahirap sa buong, sa pinakamahirap na trabaho ang mag-isip. Tulad po naming mga nangangaral at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kami po ay nag-iisip din. Praise the Lord. Kaya tama po yung sinabi niya, pinakamahirap ito. Kaya hindi makikita po natin na kung bakit maraming tao ang nabubuhay sa kahirapan dahil sila po, hindi na po sila nag-iisip. Hallelujah. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, no? Sabi ni Betty Sachelli, ito pong nanunulat, yun daw pong pag-iisip o dalawang kaisipan ay hindi ho pwedeng magsabay sa ating utak, sa ating isip. Praise God. Kung baga, nasa atin po, no? Nasa atin po ang desisyon. Whether or not our thought will be constructive or destructive. Yan po. Nasa ating desisyon. Na kung yung ating iisipin, kung yung ating pagdidesisyonan at pagpapasyahan ay magiging kapaki-pakinabang o hindi. Magiging constructive ba ito? Magiging destructive. Kaya ngayong umaga po, ito po ay nasa inyong mga kamay. Kung papaano kayo magdidesisyon. So, kumusta po ang inyong buhay, pag-iisip bilang Kristiyano? Bilang mga anak ng Diyos. Mayroon po akong ibibigay sa inyo na 4 po na klase ng negative thinking. 4 na negatibong pag-iisip. Dahil maraming tao ang nag-i-struggle, lalo na ngayon sa panahong ito. Dito po sa negative thinking. At itong negative thinking na ito,
ang lumalason sa maraming isipan ng tao at pumapatay ng ating mga kaluluwa. Praise God. Narito po mga kapatid, ang ilang halimbawa po, no? Ang ilang halimbawa po ng negative thinking. Unang-una po ay yung awa sa sarili. Praise God. Awa sa sarili. Ito po, marami po ang mga nahuhulog sa bitag na ito, yung mga taong awang-awa sa kanilang sarili, na wala ng bukang bibig ay ay ang hirap talaga ng buhay. Lalo na ngayon, panahong ito, na dumadaan ako sa lockdown, sa quarantine, napakahirap. Yan po ang madalas na lumalabas sa napakaraming labi ng mga tao sa panahong ito. Kung baga, napakadaling isipin, no? Na para bagang sinasabi natin na hindi ho parehas ang buhay. Nakita nyo naman, di ba ang daming tao ngayon nagre-reklamo? Paano naman kami? Kawawa naman kami. Bakit sila lang? Bakit? Porke ba bato ang aming bahay? Wala na kaming karapatan sa relief good? Wala na ba kaming karapatan sa mga ayuda? Porke ba middle class kami? Kami yung nagbabayad ng tax? So, ang dami po ngayon na mga ganyan. No? Yung awang-awa sila sa kanilang mga sarili. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, kung ganyan po, ang ating pong kaisipan sa buong maghapon, sa buong magdamag na naaawa ka na sa iyong kinalalagyan, sa iyong katatayuan, magiging masaya ka kaya? Praise the Lord. So, yan po ang unang halimbawa ng negative thinking. Yung awa sa sarili. Praise the Lord. Hallelujah. Na para bagang, bakit ganito ang buhay? Walang tumutulong sa amin. Praise the Lord. So, yan po ang una. Ikalawa po, na negative thinking, na halimbawa ay yung paninisi. Ito yung pinaka-extreme. Yung pong paninisi, naghahanap ng tinatawag na scapegoat, yung masisisi sa kanyang kinahaharap na problema. Kung bakit siya nandoon ngayon sa kanyang katatayuang iyon. Praise the Lord. Na imbis na harapin ang kanyang sariling buhay, ay maghahanap ng isang taong kanyang sisisihin na siyang dahilan kung bakit siya nandoon sa ganong problema. Di ba? Ang daming nagsumisisi ngayon sa ating presidente. Ang daming sumisisi sa kung sino-sino sa kanilang kinalalagyan ngayon. So, maaari mong sisihin, pati mga kasama mo sa bahay, pati mga kaibigan mo, kapag ka ikaw ay nalugmok sa mga problema at sa mga suliranin, maaring boss mo sa trabaho, maaring pastor mo, o maaring kung sino-sino na kapitbahay, ultimo nga minsan mga alagang hayop na pagbubuntunan ng sisi dahil sa kanyang problema. Alam nyo ba na napakadelikado ng paninisi? Ito po ay isang mapanganib sapagkat ito ang maghahatid sa atin sa walang hanggang pagiging biktima. Kapag yan po ang ginagawa po natin. Nakita nyo ang mga Israelita sa panahon ni Moses? Sa panahon ni Moses, praise God, wala na po silang ginawa kundi sisihin si Moses dahil sa kanilang pinagdadaanan. Anong laging bukang bibig nila kay Moses? Ang lagi nila sinasabi, wala bang libingan sa Ehipto, kaya minarapat mo na kami dalhin dito sa ilang upang dito mamatay? Di ba sinabi na namin sa iyo na pabayaan mo na lang kami na maging alipin sa bansang Ehipto? Praise God!
So buong 40 taon, pakiramdam nila, sila po ay biktima. Hallelujah! Yan po ang kanilang pakiramdam, mga kapatid. So yan po ay isang negatibong pag-iisip. Yung wala ka ng ginawa, kundi maghanap ng masisisi sa iyong pinagdadaanang problema, sa iyong pinagdadaanang kahirapan. Hallelujah! Praise God! So, ano yung una? Awa sa sarili. Naawang-awa ka na sa iyong kinalalagyan ngayon. Ikalawa, paninisi. At dahil dito, mga kapatid, no, na wala na tayong ginawa kundi maawa sa sarili, manisi na kung sino, ano ngayon ang nangyayari? Pang-apat, yung nawawalan na tayo ng kagustuhang magbago. Praise God. Wala Ito na buhay ko Dito ako pinanganak na akong mahirap. Abay, mamamatay na akong mahirap. So, hindi mo na kayang baguhin pa yung iyong sarili. Eto ako Eto na ako Praise God. Para bagang wala nang halaga, wala nang silbi, hindi na ako magbabago. Araw-araw na lang akong nasasaktan, araw-araw na lang akong naghihirap. Alam ko mali ito, pero wala Hindi ko na kayang magbago. Ginawang ganito ng Diyos ang buhay ko, so, hindi ko ito gusto, hindi ko ito pagkakamali. Dito ako pinanganak So, walang kagustuhang magbago. Yan po ay mga negatibo. Praise the Lord. Ano yung pang-apat? Galit o kapaitan. Ito yung mga logical na kinalalabasan, no? Once na nagsimula ka ng maawa sa sarili mo, once na ang tingin mo sa iyong sarili ay biktima, praise God, no? At kumbaga, dahil ikaw ay biktima, sa tingin mo ay hindi ka pwedeng sisihin, no? So, ang mangyayari ngayon, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na galit o kapaitan. Hallelujah. Dahil hindi mo kayang tanggapin na ikaw sa sarili mo ang siyang dahilan kung bakit ka mayroong problema. Magiging galit ka, magiging defensive ka, magiging mapait ang buhay mo. Dahil aalalahanin mo ang lahat ng mga miserableng bagay na nangyari at ginawa sa iyo at laban sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! So, yun po ang nakalulungkot, mga kapatid, na nangyayari ngayon sa ating kapanahunan. Maraming tao ngayon ang dumadaan sa ganitong kaisipan, sa ganitong bagay. Praise God! So, yan po yung apat na mga common na negative thinking. No po? Awa sa sarili, paninisi, walang kagustuhang magbago, at yung pong tinatawag na galit at kapaitan. Tandaan po natin, mga kapatid, napakahalaga ng ating pong kaisipan. It is because negative thinking leads to negative living. Tandaan po ninyo yan. Hallelujah. Kaya nga, ganito na lamang yung panawagan ni Apostol Pablo. Praise God. Yung kapangyarihan ng positibong pag-iisip. Hallelujah. So, nagbigay si Paul ng ilang prescription para po dito sa positive thinking
na maaring ito ay magbigay sa atin ng kapangyarihang mabago ang ating pong buhay. Kaya ang banggit niya rito sa talatang 8 ng Filipos 4, sabi niya katapus-tapusan. Finally, hallelujah. Brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. So itong talatang ito, mga kapatid, ay maghahatid sa atin para po baguhin yung mindset natin. Para baguhin po yung ating pong binubulay. Imbis na pagbulay-bulayan mo sa buong magdamag, yung problemang kinahaharap mo, yung kakainin mo sa buong maghapon, imbis na isipin mo yung ayudang ibibigay sa iyo, no? Imbis na isipin mo kung sino ang tutulong sa iyo, kapatid. Praise God. Ang ating pong ilagay sa ating kaisipan upang magbago ang ating pananaw sa buhay ay itong mga bagay na sinabi ni Pablo. Na para bagang ang ibig niyang sabihin sa atin, bago po tayo maglagay ng kung ano-ano sa ating isipan, bago po tayo magbulay-bulay sa isang bagay na iisipin natin, mananahan doon, magdwedwel tayo doon, let me first, sabi nga dito, tanungin po muna natin, no? Unang-una, sabi ni Paul, no, whatever is true. Tanungin mo muna ang sarili mo, no? Totoo ba ito? Totoo ba na ako ay kawawa? Totoo ba na ako ay wala ng pag-asa? Totoo ba na ako ay hindi na mababago? Praise the Lord. Bago mo buksan, bago tayong magsalita sa kung ano, mga kapatid, ang ating pong sasabihin sapagkat lahat ng bagay na sinasabi at lumalabas sa ating mga labi, ito ay nanggagaling sa ating kaisipan at sa ating puso. Praise the Lord. Hallelujah. Kung baga, sabi nga, what you put, sabi nga, kung yung ating pong mensahe nga yung gigo, no? Garbage in, garbage out. Praise God. Pag masama ang iniisip mo, pag basura ang nasa isip mo, basura din ang resulta na lalabas. So kaya nga dito, tanungin mo muna sa iyong sarili, totoo ba? May katotohanan ba na ako ay nakakaawa? May katotohanan ba na ako'y wala ng pag-asa? May katotohanan ba na ako ay hindi na magbabago? Praise the Lord. Isipin ninyo, kung si Pablo nga saksakan ng sama, ang pinapatay ay mga Kristiyano, mga mananampalataya. Pero ano nangyari? Siya ngayon ang nagsasalita nitong talatang sinasabi natin, na sinasabi niya, whatever is true. Kapatid, hindi ka nakakaawa. Sino ka man na ngayon ay nanonood, hindi ka pa taong walang pag-asa. Hanggat humihinga ka, may pag-asa ka. Praise God. Hindi tayo kawawa ngayon sa kinalalagyan po natin. Yung bansa natin, hindi kawawa. Walang katotohanan yan. Ang totoo, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron tayong Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Hallelujah. Ilagay lang natin sa ating isipan, mga kapatid. Hallelujah. Kasi kung magdwell tayo, no, sa isang bagay na hindi naman totoo, ay ba'y mangyayari? Dahil yun ang ating laging iniisip. Pero kung ang lalagay natin sa ating isipan ngayong araw na ito, ngayong panahong ito na tayo ay nasa krisis, na ang lagi nating i-meditate, na ang lagi nating iisipin ay ang Diyos ko ay Diyos na makapangyarihan, hindi ako pababayaan sa lahat ng aking mga pangangailangan. That my God will supply all my needs. Hindi man ako tulungan ng pamahalaan, wala man akong ayudang matanggap. Ang ilalagay mo sa isipan mo, kapatid, meron kang Diyos. Yan ang totoo. Kaya sinabi ni Paul, whatever is true. Hallelujah. Ikalawa sabi niya,
Ask yourself kung ito ba ay karapat-dapat, no? Kagalang-galang. Yung iniisip natin dapat ay mayroong kabuluhan, mayroong kwenta. Nang ibig po sabihin ng honorable is worthy of reverence. No? Hallelujah. Na yung mga iniisip natin ay mayroong bang kabuluhan? Yung bang iniisip natin ay mayroong bang kwenta? Baka naman kasi ang iniisip niyo palagi ay mga bagay na wala naman talagang kwenta at walang kabuluhan. Kaya sabi ni Paul, whatever is noble. Yung may kabuluhan, yung mayroong kwenta, yung bang karapat dapat na pahalagahan. Hallelujah. Na ngayong oras na ito, mga kapatid, although kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng ayuda, pero higit sa lahat, ang ilagay natin sa ating isipan palagi ay ang Diyos. Huwag yung kung sino ang magbibigay sa'yo. Dahil wala namang ibang karespeto at kagalang-galang na maaari nating ilagay sa ating isipan kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ikatlo, sabi niya, tama ba? Nang ibig mong sabihin, kung yung iniisip mo sa mga oras na ito ay naaayon sa panuntunan ng ating Panginoong Diyos. In conformity to God's standard. Hindi sa iyong paningin, hindi sa paningin ng iba, but sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Tama pa ba yung pinaggagawa natin sa mga panahong ito? Di ba? Makikita nyo, nasa tamang pag-iisip pa ba? Nakapanood ako minsan, talaga namang wow, grabe. Kung ano-ano ang iniisip ng mga tao ngayon. Napanood nyo ba doon sa Facebook, yung naglilitsyon ng kawali? Literal, nakawali ang nililitsyon. Talaga naman nakatali pa yung kawali sa kawayan, iniikot-ikot yan. Tawag dito, litsyon, kawali. Oh. Tama pa ba yun? Mga kapatid, makita nyo yung iba, no? Pinipicture yung mga kung ano-ano na yung mga naiisip ng mga kababayan natin ngayon eh. Naglalagay ng mga picture na pagkalaki-laking mga lata ng sardinas na kanila pong sasabihin nila na ito'y praise God. Ginagawa ng katatawanan yung mga nangyayari. Alam niyo naman ang mga Pilipino, pagdating sa ganitong mga bagay, naghihirap na ang buhay, nagagawa pang tumawa, nagagawa pang magbigay ng mga katatawanan, no? Dahil nga po wala na talaga eh. Praise God. Ginagawa ng biro yung nangyayari sa buhay po natin. Nabasa ko pa isa, na nakapicture si Presidente Duterte, na sabi roon sabi ko 5,000, bakit 5,000 ang nakarating? 5,000 ang sinabi ko, bakit 5,000? So marami pong mga bagay na naiisip ngayon. So ang tanong, ito bang mga iniisip ko? Ito bang mga pinaggagawa ko sa mga panahon? Is it right? Tama ba ito? Praise God. Hallelujah. Ikaapat, sabi niya, dalisay ba ang laman ng aking isip? Malinis ba? Banal ba? Ito ba'y naglalarawan ng aking buong pagkatao, yung moral purity? Yung bang isipan natin malinis? Baka naman nag-iisip na tayo ng masama laban sa ating kapwa. Praise God. Dahil ang dami ngayon, ganyan ang nangyari. Nag-iisip manlamang na sa kapwa, di ba? Nakita niyo yung mga hoarding? Mga nananamantala sa pagkakataong ito, iba na yung iniisip nila. Ang iniisip nila, kumita na sila sa kahit na anong kaparaanan.
Kaya ang sabi dito, yung bang iniisip mo, malinis pa ba? Dalisay pa ba? Praise God. So yan po, mga kapatid. And then, ikalima, ito ba ay kaibig-ibig, sinabi ni Pablo? Whatever is admirable o anumang bagay na kaibig-ibig. Na ibig pong sabihin, mga kapatid, meron po itong ideya na mag-attract, no? Sa iyong isipan na kung saan na ang mga bagay na ang laman ng isip mo ay kaibig-ibig na maaring maghatak sa iyo ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Na sinasabi rito that your thoughts automatically attach themselves to what is beautiful and lovely, a thought that may be true and even right. Praise God. Is it admirable? Sabi po rito, hallelujah. Purihin ang Panginoon. So ito yung mga nais na mangyari at gawin at ilagay ni Paul sa ating mga isipan. Ito ba ay kumbaga ay aprobado ng ating Panginoon Diyos? Kaya sabi ni Pablo, no, nasabi niya, think on this thing or dwell on this thing. Praise God. So paano po natin mababago ang takbo ng ating isipan? Paano natin babaguhin ang ating kaisipan? 'Di ba sabi nga doon sa Romans chapter 12 verse 2, no? Sabi niya, be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo, kundi mag-iba na kayo ng pag-iisip. Praise God. And then sabi ni Paul, no? Have this kind of mind. Sabi niya, isa-isip ninyo ang mga isipang nito kung paano ito ay isa-isip ninyo ang isipan ni Kristo. Yan ang sinabi roon sa Philippians chapter 2. Hallelujah. So, paano po mga kapatid ang pagbabago ng isip? Ito po ang ilang gusto kong ibigay sa inyo ng mga practical na suggestion na gustong kunin itong isabuhay itong payo ni Pablo ng seryoso sa kanilang buhay. Unang-una, pag-aralan natin at suriin kung ano yung ating ipinapasok sa ating isipan. Pag-aralan natin maigi. Praise God. Hallelujah. Mag-isip-isip po muna, no? Kung baga, parang sa kasabihan dito sa Facebook na o sa social media na you have to think before you click. Kung baga, yung bang ipopost mo, wag mo kagad pipindutin, no? Wag mo kagad ipe-press, wag mo kagad i-click. Isipin mo muna kung yung ipopost mo kapaki-pakinabang. Praise God. So, ganun din sa ating isipan. Ano po? I-analyze natin o pag-aralan natin at suriin natin yung ipinapasok sa atin. At yan ay magsisimula dun sa salitang gigo. No? Alalahanin nyo palagi, if you put garbage into your mind, garbage is what you will get out. Alam naman natin mga kapatid, sa bahagi ng ating buhay, marami pong pinagmumulan ng basura. Tulad na lang po ng mga awit na naririnig natin. Ano po? Maraming kanta. Ang basura, ang laman ng mensahe. Yung mga pinanonood nating mga pelikula. Yung mga
programa sa radyo na ating pinakikinggan, na wala na tayong marinig sa mga sinasabi kundi masasama, mga mura, no? So dapat pinipili natin yung inilalagay natin. Saan ba natin ibinababad yung ating sarili? Yung iba gustong-gustong nakakapanood ng mga debate, no? Yung iba gustong-gustong nanonood ng mga komentaryo laban sa pamahalaan, sa gobyerno, na kung saan maririnig mo yung hindi magagandang pananalita. Praise God! Yung mga aklat na binabasa natin, yung mga pinanonood natin sa mga telebisyon. Praise the Lord! Yung mga conversation natin sa ating mga trabaho, yung mga taong minsan ay kasama natin, praise God, yung mga lugar na pinupuntahan natin, kung saan-saan, yung mga nagbabakasyon tayo, yung mga sekretong mga ginagawa natin sa buhay, no? Praise God! Hallelujah! So, ito po yung mga bagay na dapat po nating pinag-iisipan ng maigi. Tandaan po ninyo sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ano sabi ni Pablo? Sabi niya, we should take captive every thought to make it obedience to Christ. In order to do that, you've got to look at the source of your input. Kung gusto natin talagang magbago ang takbo ng isip natin, maghanap po tayo ng isang kaibigan na kung saan ay siya po yung tinatawag na maaring magbigay sa atin, o kumbaga ito yung isang taong maaring humawak sa ating mga pananagutan. Yung taong pwedeng makapagbago sa takbo ng ating isipan. We need to, first is to analyze. Hanapin natin, suriin natin yung mga bagay na dapat po nating isipin. Ikalawa, magbago tayo ng kinakain. Hindi ho pagkain kundi ito po ay isang kumbaga kung ano po yung inilalagay natin sa isip natin, no? Na para bagang meron niyang isang kasabihan, mga kapatid, na kung saan, no, na kung ano yung ipinasok mo, o kumbaga sabi rito ay siyempre pag kumain ka ng ano bang tawag dito? Pag kumain ka ng masamang pagkain tulad ng baboy, ang resulta niyan, anong resulta? High blood. Pag kumain ka ng maraming matamis, ano resulta niyan? Diabetes. Pag kumain ka ng maalat, sobrang alat, ano ang resulta niyan? Di ba masisira ang ating tinatawag na kidney. So, ganun din po mga kapatid, no? Praise God. Dahil tayo po mga kapatid, no, ay kung saan nahuhook tayo sa kung ano-anong mga bagay sa mundong ito. Praise God. Kaya nga ang payo sa atin, do not love this world, neither the things of this world. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan ito, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng ito ay hindi sa Diyos. Praise the Lord. So, marami sa atin ang masyado nang nahook, no? Nabitag na, nasanay na sa mga bagay na hindi karapat-dapat na ipinapasok sa ating pong buhay. Kumbaga, baguhin po natin, no? Kung noon tayo po mahilig tayo sa mga walang kabuluhang usapan, no? Mahilig tayo sa chismis, sa mga kung ano-anong mga bagay na nakasisira. Praise God. Baguhin natin ngayon yung kinakain po natin. Baguhin po natin yung ipinapasok po natin. At isa sa mga suggestion dito, kung nais natin talagang tunay na tayo po ay mabago, we need to find a friend who can hold you accountable. Praise God. Ikalawa, examine, kumbaga, suriin natin, pag-aralan natin, yung mga taong nakakausap natin, yung mga taong pinanonood natin,
yung mga taong kasama natin sa ating buhay, yung influensya nila sa atin. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:33, nagbabala siya. Ano sabi niya? Bad company corrupts good character. Ano pong ibig sabihin niyan? Napakasimple lang po. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabi mo sa akin kung sino yung lagi mong kasama at sasabihin ko kung anong klaseng tao ka. You become like the people you hang around with. Kung mahilig sila sa lasingan, ganun din ang mangyayari sa iyo. Kung sila mahilig sa party-party, ganun din, mahihilig ka rin doon. Kung sila ang lagi mong tinitignan, ang lagi mong pinanonood, lagi mong kasama, mahilig mag-TikTok, abay, matututo ka rin mag-TikTok. Praise God. Hallelujah. So, change, kumbaga, suriin natin yung ating mga kaibigan. At panghuli, sabi rito, magsimula tayong magmemorya ng mga salita ng Diyos. Ito po ang napakahalaga. Ito po ang napaka-importante ngayong oras na ito. Na sa panahon na tayo po ay dumadaan sa tinatawag na kagulumihanan, kabagabagan ng ating mga isip, ang tanging gamot, lunas, walang iba, kundi to memorize the Scripture. Tayo ay magbabad at magsaulo ng salita ng Diyos. Yan po ang ating pagbulay-bulayan. Sabi nga nung isang awit na inaawit sa church, babad sa iyong mga salita. Hallelujah. Sabi ng aklat ng mga awit sa Kapitulo 1, no? Na ang tao, mapalad ang isang tao, sabi po roon, na ang kanyang kasiyahan ay ang bulay-bulayin ang salita ng Diyos araw at gabi. Ang katulad niya ay isang puno na natanim sa gitna ng batisan at siya'y namumunga sa kapanahon at hindi kailanman nalalanta ang kanyang mga dahon. Praise God. At anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Praise God. Yung mga taong ibinababad ang kanilang sarili, hindi lamang sa presensya ng Diyos, kung hindi maging sa salita ng ating Panginoon. Kapatid, alalahanin mo ito. Hindi ikaw ang iniisip mo, ngunit kung ano ang iniisip mo ay ikaw. Praise God. Yan po ang sinabi ng Proverbs 23 verse 7. As a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip mo ngayon, praise God, yan ang mangyayari sa iyo sa araw na hinahanap. Kung baga, ang isipan mo ang siyang best predictor of your future. Kung iniisip mo, hindi mo kaya, hindi mo nga makakaya. Kung ang iniisip mo ay laging galit ang dadaloy sa iyong buhay. Praise the Lord. Kung ang isipan mo ay laging nananahan sa mga problema, kapatid, malulugmok ka, matatabunan ka ng mga problema. Kung ang isipan mo palagi ikaw ay biktima, magiging biktima ka nga. Kapag binigyan mo ng pagkakataon ng alalahanin, huwag kang masorpresa na sa buong magdamag, lagi kang nag-iisip, lagi kang nag-aalala, lagi kang nababagabag, bukas sigurado may ulcer ka na. Praise God. Hallelujah. Kaya,
Pagka ang iniisip mo palagi, isa kang talunan, magiging talunan ka nga, kapatid. Hallelujah. So ngayon pong oras na ito, what goes in must come out. Sooner or later, your thoughts translate into reality. Hallelujah. If you focus on the truth, you will speak the truth. If you focus or if you look on noble things, nobility will mark your life. Pagka ikaw ay hinanap mo ang mga kaibig-ibig na mga bagay, ang buhay mo ay magiging kaibig-ibig sa marami. Kung ikaw ay mananahan sa katotohanan, mga kapatid, praise God, ang lahat ng kamalian ay hindi darating sa iyong buhay. Hindi ito mag-a-attract sa iyo. Praise God. And if you think on pure things, you will become pure. If you look for virtue, you will find it. If you search for higher things, you will elevate your own life. Ito po ang God's prescription sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga tao na natatrap sa isang hindi magandang pamumuhay o magandang buhay. Sabi rito, think on these things. Focus on the good, the pure, the true, the holy, the right, the lovely. Find those things that elevate the mind and think of them. Praise God. Yan po ang dapat nating gawin sa panahong ito, kapatid. Praise God. Kaya ngayong oras na ito, ano ang iniisip mo ngayon? Saan ka ngayon nakababad? Ano ang pinagbubulay-bulayan mo? Awang-awa ka ba sa iyong sarili? Sa tingin mo ba ikaw ay biktima? Praise God. Biktima ka ba? Kaya kung sino-sino ang sinisisi mo sa iyong katatayuan, sa iyong problemang kinahaharap, kung sino-sino ang pinagbubuntanan mo ng galit, kaya wala ka ng pangarap at hindi mo na ginustong magbago pa dahil iniisip mo na diyan ka dinala ng Panginoon Diyos. Kapatid, sabi po ni Pablo, no, whatever is true, whatever is right, whatever is noble, whatever is lovely, admirable, pure, virtue, think on these things. Praise God. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, kung gusto mong maging maayos, maging matagumpay ang iyong buhay sa panahon ng quarantine na ito, sa panahon ng lockdown na ito, please, Paul said, meditate on good things. Colossians says, set your affection on things above, not on things on earth. Praise God. Let us meditate the Word of God. You start memorizing the Bible, the Word of God, the Scripture today. Makikita mo, mababago ang takbo ng buhay mo. Hindi ka na magiging biktima, kundi ikaw ngayon ay magiging survivor at matagumpay na anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh Jesus. Ngayong umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng lakas. Ngayong umagang ito, Panginoon, hindi po kami biktima. Ngayong umagang ito, Panginoon, ikaw lagi ang ilaman ng aming isipan. Hindi kami magiging kawawa dahil alam namin mayroon kaming Diyos na makapangyarihan, na sa amin ay laging nag-iingat.
laging umaabot ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, Panginoon, itinataas at idinadalangin ko po sa iyo ang aming kapatid na si Brother Bob, na kung saan ay dumaan sa pagsusuri ng kanyang kidney, Panginoon. Lord, gusto namin at ngayong oras na ito, inaangkin ko po ang iyong mahimalang pagkilos sa buhay po ni Brother Bob. Gawin ninyong maayos ang kanyang creatinine, ang kanyang kidney, Panginoon. Gawin ninyong itong normal. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, inaangkin ko po ang himala sa kanyang buhay. Gayon din po kay Mama Chi, kay Mama Lu, Panginoon, itong aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, salamat sapagkat sila'y binibiyayaan ninyo ng napakahabang buhay, na sa kabila ng kanilang edad, Panginoon, nagagawa pa rin nilang sumamba sa iyo, Panginoon, sa loob ng bahay. Kahit gaano kalayo ang kanilang tahanan, ay nagagawa nilang dumating at sumipot, Panginoon, sa bahay panambahan. Kaya dalangin ko po ang lagi mong pag-iingat sa magkapatid na ito, O God. Salamat din po, Panginoon, sa kaarawan ni Architect Leo na biniyayaan ninyo ng panibagong taon sa kanyang buhay. Taon na kung saan ay puno ng pagpapala at puno ng kalusugan, Panginoon Diyos. Pagpalain po ninyo ang kanyang propesyon, pagpalain mo ang kanyang sambahayan kay Sister Nene at ang kanilang mga anak, O God. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Muli, itinataas at inilalapit namin sa iyo, Panginoon Diyos, ang aming bansa. Salamat, Panginoon, sa tagumpay. Salamat, Panginoon, tinawi mo na itong krisis na ito sa buhay po namin. Salamat sa kaalaman, sa karunungan ipinagkaloob mo sa lahat ng mga namiminuno, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa lahat, Panginoon Diyos, ng aming mga frontliner mula sa mga doktor, mga nurses, mga medical technology, Lord, lahat ng may kinalaman sa medisina, Panginoon. Lord, salamat sapagkat sila iyong iniingatan, inilalayo sa pagkahawa, Panginoon, ng COVID-19 na ito, Panginoon. Ganon din ang mga sundalo, ang mga pulis, ang mga barangay health workers, barangay tanod, Panginoon. Lord, sila na mga humaharap, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na sila ay iyo pong takpan ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos, sa aking mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, Panginoon, na kung saan sila ay patuloy na dumadaan din sa kaparehong pinagdadaanan namin na higit na mas mataas ang bilang, Panginoon, ng mga kaso sa kanila. Lord, ingatan po ninyo ang aking mga mahal sa buhay, ang aking may bahay, ang aking anak, ang aking apo, ganoon din ang aking mga hipag, Panginoon, at mga frontliner, mga pamangkin, Panginoon, sa bansang Amerika, sa bansang Australia, ang mga kapatid namin na mga frontliner sa bansang Canada, Panginoon, patuloy mo silang ilayo sa lahat ng kapahamakan. At sila na nakasama ko sa pagsamba sa araw na ito, Panginoon Diyos, Lord, ingatan din po ninyo ang lahat ng mga nanood, lahat ng nakiisa sa araw ng pagsambang ito. Nawa, O Diyos, sa lalo't madaling panahon, kami ay magkasama-samang personal sa isang lugar na kung saan kami ay may kagalakang magpupuri at sasamba dahil sa tagumpay na ipinagkaloob ninyo sa amin sa araw na ito ng linggo. Salamat po, Diyos, O God, na ngayon ay ipinamalas mo ang iyong himala, ang iyong kapangyarihan sa aming minamahal na bansa. Panginoon, ngayong oras na ito, ikaw ang lalagi sa aming kaisipan. Sa pangalan ni Jesus, Lord, pawiin mo ang maraming maruming kaisipan. Hayaan ninyo na ang bagong kaisipan, ang kaisipan ni Kristo, ay mapasa amin upang sa gayon ang buhay namin ay magkamit ng mabuting tagumpay. Dinadakila, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Ang bawat isa na sumasampalataya, ang bawat isa na nagtagumpay sa araw na ito, ang bawat isa na gumaling, ang bawat isa na nagkaroon ng
kagalakan at kalakasan ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon. Muli ay nakaraos po tayo sa isang pananambahan sa pamamagitan po ng social media na ito, sa pamamagitan po ng internet, bagamat nagkaroon tayo ng kaunting suliranin, ng kaunting problema sa ating pong internet signal, praise God, pero hindi pa rin ito nahadlangan. Kaya salamat sa Panginoon sa inyong pagsama sa akin, sa mga kapatid natin na ngayong umagang ito ay nakisama sa ating pagsamba. Praise God, purihin ang Diyos. Good morning po kay Sister Rose Tasipit. Ganon din po kay Brother Max. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos yung kay Pastor Tony. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. And then, Pastor Tony. Praise God. Good morning kay Sister Carmen Somido, Brother Lloyd Nebres. Magandang umaga din kay Sister Jocelyn Kalinawan Primero. Praise God. Gayon din po kay Sister Rose Avila. And shout out po kay Kuya Rolly. And then Ruby and Apple Kawelan Salhay. Magandang umaga. At sa tatay po ni Sister Rose Avila. Magandang umaga sa inyo dyan, kapatid. Praise God. Muli, pagbati kay Architect Leo. Praise God. Purihin ang Panginoon sa kanyang kaarawan. Happy birthday po, Architect. Purihin ang Panginoon kay Sister Lily, Sister Glory, Sister Elena. Praise God. Brother Nap and Sister Alice. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong oras na ito sa ating pong bahay panambahan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Ganun din po sa mga pamilya po ng Soribio. Praise God. Sa lahat po ng nakapiling ang Nebres family. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. And shout out po kay praise God sa Ramos family. Purihin ang Panginoon. Shout out po sa inyo diyan. Kumusta na kayo diyan? Purihin ang Panginoon. Richie, Richmond, Myris, si Red. Praise God. Sister Mimi Pondario, Sister Liobi, magandang umaga. And kay Sophie, Amber Sophie Lopez, at sa buong pamilya ng Lopez, God, Brother Fred, Sister Lori, Sister Angel, at kay Nanay Letty Ignacio na ngayon po ay nanonood din, Sister Levi, Sister Lily. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. So tayo po ay magbabalik sa araw po ng Martes. Martes po, dahil yung araw po ng Lunes ko po ay laundry time po iyon. Maglalaba po ang inyong pastor. Kaya po, Lunes po, wala po tayo. Praise God. Babalik po tayo sa araw po ng Martes. Praise God. So, abangan po ninyo mamayang hapon si Pastor Tony Rodeo. Praise God. Hallelujah. So, sa hibig po ng tugtuging ito, muli, ako na yung lingkod, Pastor Manny A. Dalena, muli nagsasabi sa inyo, sa Diyos, walang imposible. Praise God. God bless everyone. Keep safe.